Hello, hello, hello everyone! Andito tayo ngayon sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Pero ngayon, meron tayong bisita, walang iba kundi si Doktora Cora Kitay. Batiin natin ang mga lolos and lolas natin, sister. Good afternoon po sa lahat. Sana lalo tayong lumakas at sumigil at higit sa lahat, gumanda. Wow! So, ang ganda naman ng pagpupugay sa atin ni Doktora Cora. So, inom po tayo, sabay tayo. Let us praise the Lord. O, anak ko, Doktora Cora, salamat at pinagbigyan mo kami sa aming paanyaya kasi ngayong buwan ng September, gusto nating akayin ng lolos and lolas natin, titos and titas sa Twin Blessings series. At mukhang napipisil na nila kung bakit twin blessings. Gustong-gusto natin mga kambal na pagpapala, syempre, di ba? Kaya nga, ang bawat isa sa atin nagsusumamo sa Diyos. Ang bawat isa may panalangin. Pero ngayon, ang ganda ng pagpupugay mo. Ang greeting mo sa kanila ay isang pagpapaganda. Kaya kita naman, si Doktora naman, may age reveal dito eh. Payag ka ba mag-age reveal dito? Sige, announce mo sa ating sambayan ng Pilipino ang iyong age. Mga kababayan, mga lolas-lolos, ako po ay 63 years old na. Wow! Let us praise the Lord! So yan ang pagpupugay namin kasi hindi biro na maabot ang 63 years of your life at beautiful pa rin. So maganda rin ho na dahil twin blessings, no, Sister Cora o Doktora Cora ang pag-uusapan, hiramin natin ang pagbasa mula sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12. Tungkol ito sa mga kambal-kambal. Ang sabi dito, two are better than one because they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up. Furthermore, if two lie down together, they keep warm. But how can one be warm alone? And if one can overpower him who is alone, two can resist him. A cord of 3 strands is not quickly torn apart. So let us praise the Lord. So yan ang patotoo natin. Mas matibay pag ang binugkos mo 2 o 3, hindi ba? So Doktora, talagang totoo ba ang kwento na ikaw ay may kamuka? Parang, yun na nga, tama-tama yung sinabi. Diba? Yan ang chismis ng bayan no? Kasi pagka nagsisimba mga taong simbahan kasi ito, pag nagsisimba, sabi namin, parang nagsimba na yan kanina. Tapos mamaya na naman, nagsimba na naman yan. Kaya ang kwentuhan at biruan, talaga may kamukha ka pala. I-reveal mo nga sa sambayan ng Pilipino, bakit ka may kamukha? Siguro masyadong maganda yung aming lahi. Kaya tuloy, binigyan pa ng isang lahi. Ayun, yun talaga ang tunay na kwento. May kakambal si Doktora Cora. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa lahi ba ninyo may mga kambal talaga? Meron pa, may triple pa nga Oo. Ganun. Anong side ang... Father side at mother side. Pareho. Parehas sila. So napakalaki talaga ng chances na kayo ay magkakaroon talaga sa lahi. So, natapos ba sa lahi nyo ang mga kambal o may sumunod meron pa? Meron pa. Mga pinsan namin, nagkaroon din ng mga kambal-kambal. Nakakatuwa. So, ibig sabihin patuloy yan. Lumalawig talaga. So, hindi pala naiwan lang sa inyo ang storya ng pagiging kambal. So, sana maanyayahan din namin ng iyong kakambal para malaman din natin ano yung other side naman ng kanyang kwento at sana magkasabay din kayo. So mga lolos and lolas, aabangan natin yan sa mga susunod na episode para makumpara ninyo sino ang mas maganda dun sa dalawang kambal. At kayo na ang magpapatotoo sino sa kanila ang mas maganda. Pero alam nyo, ito nga, tawag ko sa kanya ay Doktora Cora. Doktora, bakit ba Doktora ang tawag sa'yo ng sambayanan? Kasi yung aking profession na isa akong dentista. Kaya
doktora ang tawag sa akin. So, yung pagdidentista mo, paano mo ba pinangarap yan? O kanino mo ba minana yung pagkagusto sa pagdidentista? Ang pagiging dentista, hindi ko pangarap. Talagang naka-enroll na ako sa nursing sa St. Paul. Tapos ang nanay ko, nabasa sa dyaryo, need more dentist. 1 week na lang ang pasukan, pinasok pa ako ng nanay ko. Ayun. Kasi siyempre siya ang magtutuwisyo, kaya siya ang bahala sa akin. So, hindi pala ito ang original mo na ambition. Hindi. Pero napakabait mo namang anak na sumunod ka talaga sa iyong mother. Oo, kasi sila gagastos Siya magpapatuition sa iyo no? So, hindi ka naman kailangan pilitin kasi umayuda ka na, pumayag ka nan talaga. So, ito, diretsahang tanong. Dahil ikaw ay active pa sa iyong pagpapractice bilang dentista, ano ba ang mga mas madaling ma-manage? Kumpara nga natin, sino ba ang mas madaling pasyente? Ang matatanda o ang mga bata? Sa akin, ang madaling i-manage yung matatanda. Wow! Madali mo silang sabihin, ganito po yan, ha? Eto, buka ang bibig. Maaga dapat, ganun. So, mas obedient pala. So, pag tumatanda pala, lolos and lolas, bumabait pala. Ganun pala yon. As compared pag bata-bata. Kasi yung bata, naku, makulit. Means talagang aamuin mo pa, bibigyan mo ng candy. Minsan, ang daming kakalabitin sa clinic mo. Minsan pag nagbubunutan pa, so, si Lola, tatawagin si Lola. Si Lolo, tatawagin. Yung buong pamilya na nandun na sa klinika mo. Hindi pa pala, ayaw din magpabunot. So may karanasan ka ba na matapos mong amuin, pagbigyan ng lahat, ang haba na ng pasensya mo, hindi natuloy? Hindi ka natuloy. May nangyaring ganyan? May nangyaring ganyan sa akin. So mula nun, bihira na ang mga batang pasyente mo. Mas you would rather accommodate, ito na nga mga elderly natin. Tama. So ito naman mga elderly natin, wala naman itong drama-drama. Wala bang nahihirapan na lolo o lola na, bata pa ako pero bakit bubunutin mo na? Yung bang may ayaw pa nilang mag-prosthesis na matatawag. Kasi di ba, may detachment issues din yun Di ba, yung pag hindi na natural yung ngipin mo, may ganun bang drama ang matatanda natin? Set sila kasi, bago mo, alam na nila, kumbaga i-explain mo, buti sa matanda, na-i-explain mo, kailangan bunutin na po ito kasi minsan umuuga na, masakit na. Walang nag-iinarte na, doktora, wag na. Walang nag-iinarte. Walang nag-iinarte. Basta explain mo lang sila ng maayos. So, doktora, parang sinasabi mo ngayon, pinupuri mo ang mga elderly natin Siyempre. Parang pinapaliwanag mo na madali silang makaintindi. So, ibig sabihin, hindi na pala issue yan. Pagka medyo umabot na sa tamang edad, tanggap na nila pag if it's time to go, yung kanilang mga natural na ngipin. At, doktora, paano mo naman pinapaliwanag sa kanila na kailangan isuot nila ang kanilang mga dentures. Kasi di ba pwede naman nagpabunot nga. Tapos napangawitan ng hindi na sinusuot. Di ba hindi yan advisable ba yan, doktora? Na hindi na nila sinusuot yung kanilang mga dentures? Una-una, ginastusan man ng sarili nila o ng anak nila. Kaya kailangan nilang yun, sutuin. At saka, sinasabi ko sa kanila, lulubog yung mga bibig nila, hindi maayos ang pagkain, puro lunok na lang ng lunok, wala nang nguya ng nguya. Hindi healthy. At saka sinasabi ko rin sa kanya, kailangan kahit natutulog, sutin ninyo yan. Kasi pag may dumating na magnanakaw, wala kayong ipin, hindi pwede yun, baka matakot sa inyo. Naku, doktora, kaya pala natutuwa sa yung mga pasyente mo kasi pinapangiti mo sila na imagine habang natutulog sila, di ba? Baka nga naman ma-surprise sa mga magnanakaw, di ba? At hindi siya makilala. Pero tama yun, So, ang nakakatuwa ka po kasi namomotivate mo yung lolos and lolas natin. Kasi ang laki ng nawawala sa kanila. Pag hindi nila isuot ang dentures, tama po ba? Sabi mo, lunok lang ng lunok. Pangalawa, lalo po kayong tatanda. Tama. Di ba? Kasi sabi mo, lumulubog na, di ba? At pangatlo, dahil ginastusan nila yun, di ba? Tama. Meron ba libre? Walang libre, Sa barangay, walang ganon? Meron libre sa barangay. Available pala yan. Ako rin, pag meron akong may pasyente talagang mahirap,
Aanihin ko siya. Ako na ang gagawa para sa ng kanya. paraan para Ako na gagawa. maitawid. Maitawid. Kaya lolos and lolas, mahalaga itong pinag-uusapan natin, twin blessings to. Kasi ang nagkukwento sa inyo, Miss Tulang Kambal, pero doktora pa. Kaya kasama na dito ang ating, paano ba yan, pagkukonsulta. So maganda itong ginagawa mo, doktora, kasi napapasaya mo yung audience natin at saka baka yung iba nagdadalawang loob pa, 'di ba, na i-let go kasi yun yung mahirap na parte. Kasi kung ang iniisip nila, naku, hindi na ako makakanguya. Yun yung misconceptions, Oo, doktora. tama. Kindly correct kasi mali yung pananaw ng Tama. matatanda na una, hindi daw sila makakakain kasi ano daw yan, artificial. Pangalawa, masasanay naman daw sila na wala na lang ipin. Sige nga, pangaralan natin ang lolos and lolas natin. Okay, mga lolas, sa mga lolos, pag wala tayong ipin, hindi tayo makakangiti ng maganda. Lalo-lalo na ngayon, mga picture-picture, mga profile pic ninyo, no? Mga lolas, tsaka hindi tayo makakakain nga ng maayos. Tapos, mahihiya tayo. Meron na hindi nahihiya tayo sa sarili kasi ayokong sumama sa okasyon kasi wala naman akong ipin eh. Ganyan. Pero pag may ipin kayo, confident kayong makikipag-usap, magpipicture, gano'n. Tama. So, doktora, nakakabata, di ba? Nakakabata pa. So, hindi lang pagpapaganda. Babata kayo. Eh, syempre, mga lolos and lolas, di ba? Gusto nila Tama. fresh na fresh sila lagi. So, maiba naman tayo ng usapan, doktora. Nung ikaw naman ay nagdedentista, paano naman yung kakambal mo? Ano naman ang ginagawa niya sa buhay? Ay, kasi nga, di ba tayong pang-dentista, naghanap tayong mga pasyente, isa sila sa naging pasyente Ayun ko. naman pala. Yun ang Oo. naging role ng iyong sister. Tagahanap ng pasyente. Wow! So, tandem pa rin kayo. Oo. So, twin blessings pa rin. Talaga. Ang laki na kasi hindi ka magiging dentista kung hindi ka makakakumpleto ng number of patients. Talaga. At kailangan din ho ng karinyo sa mga pasyente pag tayo estudyante pa kasi ikaw ang naghahabol sa pasyente. Talaga. Pero pag doktora ka na, ikaw na ang hinahabol. Tama. So, ibig sabihin, nung nag-graduate ka, kasama rin nag-graduate yung kapatid mo kasi siya naghirap ng mga pasyente mo. Oo, kasama rin siya, parents ko, tapos sama-sama kami doon sa eskwelahan namin. Mhm. So, nakakatuwa, sa journey ninyo, hindi lang 2 paa ang naglalakad, 4 na paa lagi, kasi katuwang mo lagi ang iyong kakambal. So, irireserba ko yung katanungan pagdating sa love life. Gusto ko namang malaman, may mga pagkakataon ba, pag masaya, syempre, kambal kayo. Pero pagka may pinagdaraanan ng isa lang ba ang umiiyak? O 2 rin kayong umiiyak? 2 rin kami umiiyak. So, Kumbaga, nung doktora, meron bang bahagi ng buhay mo na masasabi nating na-testing ang pananampalataya mo? oo. Kasi nung dire-diretso na yung masayang buhay namin, pagiging pista ko. Noong 2017, na-diagnose ako ng colon cancer stage 3. Stage 3 agad. Stage 3 agad. Unang staging pa lang, nandun sa 3 agad. Hindi 3 na lang agad. dumaan sa 1, 2. Oo, talagang wala naman ako naramdaman. Ewan ko bakit ganun na lang, agad-agad. Yung nalungkot kami. Kumbaga, kasama ko siya, lagi-lagi. Siya ang kasama ko kung saan kami pumupunta. Magpapakolonoscopy ako, sa operasyon, kasama ko lagi si kakambal ko. So, nung pinagdadaanan mo yon, Doktora Cora, natanong mo ba ang Diyos na active naman ako sa simbahan? May ganun bang stage? Hindi. Wala. Basta nga sa isip ko lang, inaalay ko tong sakit ko sa inyo. Tapos one time, sa simbahan namin, may Mama Mary. Sabi, punta ka doon, may Mama Mary. Nagdasal ako na. Paglabas ko, ang sabi lang sa akin, be happy, be happy. Laging nasa tenga ko yun. Sabi ko, ano kayong ibig sabihin nito, be happy? Yung pala, tanggapin mo lang, ibibigay ko lahat sa'yo ang kailangan mo. Talagang nangyari talaga yun. Pero, Doktora, syempre hindi naman ganun kadali, di ba? Na biglang may narinig ka lang na be happy, di ba?
Pero yun yung pinaghugutan mo ng pag-asa. Talaga. Dahil dun sa pangakong yun, just be happy. Ibig sabihin, tanggapin mo. Pero nung binibreak mo yung news, kumusta ang dating sa pamilya mo, lalo na dun sa kakambal mo? Siyempre, sad news yan di ba? Oo. Sad news sa kanya kasi may sakit ako. Lalo na rin sa family namin. Kaya lahat nag-ambag-ambag, nagpe-pray araw-araw, gano'n. Pero walang di nasagi sa isip ko na bakit ako pambabait na serve na hindi nasagi sa isip ko yun. So walang regrets, Walang ng regrets. iyong paglilingkod, buhos na buhos talaga. Hindi dahil meron kang inaasahan, hindi dahil may pinag-iisipan ka na dapat ay pakinggan ka sa iyong mga kahilingan. So, pero hindi pa man, answered prayer ka na kasi nung narinig mo yung tinig na be happy di ba? Talaga. Natatandaan mo ba kung sino bang birhen ang iyong nilapitan nung ikaw ay nandun sa kagipitan talaga ng paghihirap ng kalooban? Walang iba kundi ang ating Birhen de la Rosa. Ayun, kaya pala naman dala-dala niya talaga ang ating Maria Birhen de la Rosa. Sabi ko nga sa sarili ko, Mama Mary, makakalbo ako. Sandangkal lang ang kailangan ko. Mahaba naman ang buhok mo Sinabi ko sa kanya yun, hindi ako nakalbo. So, ano ba? Nag-undergo ka kasi ng chemo. Nag-undergo ako ng chemo ng 8 session. Hindi ako nakalbo. Kaya talagang siniling ko sa kanya yung buhok niya. Yung original na birhen, totoong buhok, di ba? Yung may buhok talaga, hindi kasi ito hindi totoong buhok. So nung hinihiling mo yun sa kanya, isang dangkal lang. May measurement ka talaga, doktora ha? Isang dangkal lang. Oo. Kaya sabi ko, Mama, pag pumupunta ako sa St. Peter and Paul, sabi ko, Mama Mary, isang dangkal lang ang kailangan ko. Huwag mo akong pakalbuhin. Binigay niya sa akin. Pinagbigyan ka talaga. Tapos anong taon po na declare na answered prayer ka na talaga na nag-remission na? 2017 yung na-detect ako. 2018, para sigurado 2019. Kasi 2018 may colonoscopy bag pa ako pinasok. Para lahat totally is 2019. 2019. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, kita mo naman, walang excuse, walang nai-spare. Pag dumating talaga ang pagsubok ko sa buhay, kahit nananalangin ka pa, dadaanan at dadaanan mo. Pero ang kagandahan nito, maitatawid mo. At sa'yo, sa karanasan mo, twin blessings. Kasi ikaw lang naman na nagkasakit. Pero pati kakambal mo, kasama na nagpapagamot sa'yo. Yes. Talagang hindi ka ba iniwan kahit sandali ng kakambal mo? Hindi. Kasi lalo na pagkikimuhin ako, talagang kasama ko lagi yun. Maghihintay sila ng 8 o'clock hanggang 5 o'clock ng hapon. Kinikimo ko. Kasama pa rin sila. Ano ba yan? Siya ay hinilingan mo o nagkusa siya talaga na ikay samahan? Nagkusa siya. Sabi ko, kasamahan kita. May sasakyan naman ako, kaya andito lang ako. Yun. So talagang twin na pagpapala, twin na blessings talaga. Kaya lumakas din ang loob mo pagka ganyan na may kasuporta ka talaga. So dumapo ba sa isip mo na katapusan mo na? At dumapo. Di ba kasi biglang stage 3 ang sinabi sa iyo So ano ang nasa loob mo noon? Kasi nung nagpa-colonoscopy ako, sinabi ko sa doc, anong stage? Sabi niya sa akin, 90% malignant. Sabi ko, Doc, mamamatay na ako. Sabi niya hindi, may 10% ka pa. Basta immediate operation. Tapos, May 1, nangyari sa akin, May 15, operasyon agad ako. Sa awa ng Diyos. So, ang bilis ng mga pangyayari. Ang bilis ng mga pangyayari. Pero, lolos and lolos, nakakayanig ho, ang pagkukwento sa atin ni Doktora Cora, na kanina, ang saya-saya niya magkwento. Pero ngayon, ay niyayanig mo kami, kasi sa paliwanag mismo ng doktor mo, 90% malignant. Pero sa'yo, tapos na. Pero sa doktor, ang buti niya, sinabi sa'yo, may 10% ka pa. At imagine niyo kung gaano kabuti ang Diyos. Yung 10% na window,
pinagkaloob muli sa'yo ang isang bagong buhay. Talaga, Doktora. So, isang pagpapala. So, ngayon, ang nakikita natin ngayon na Doktora Cora ay ang bagong Doktora Cora. Kasi, totoo, di ba? Talaga. This is already a new life. Yung Talaga. sinasabi nilang second list in life. So, meron ka bang maibabahagi sa lolos and lolas natin? Kasi, normally, sa ganyang edad, kung ano-ano ng sakit talaga yung dumadapo sa kanila eh. Meron ka bang words na pampakalma ng kanilang kalooban o pampalakas to keep them moving and to keep on believing na hindi pa ito ang pagtatapos ng ating buhay? Mga lolas, mga lolos, habang may buhay, may pag-asa, manalig lang tayo sa Panginoon na kung ano man ang hihilingin natin, paniwalaan natin na ibibigay niya. Kaya kailangan tulungan natin ang ating sarili, wag puro dasal. Siyempre kailangan kumain tayo ng maayos, mag-exercise, galaw-galaw para hindi pumanaw. Yung mga ganyan, kailangan kilos-kilos din. Wag yung dasal lang ng dasal para lumakas din ang spiritual at saka physical natin, katawan natin. Doktora Cora, gusto ko yung sinabi mo galaw-galaw para hindi pumanaw. So yan ang bago nating isisigaw dito, galaw-galaw para hindi pumanaw. Naku talaga, Doktora, pangalawang buhay mo na talaga to. Kasi kahit na napaka-gloomy ng pinagdaanan mo, hindi ho biro, lolos and lolas, pag sinabing stage 3. Tulad ng tamang pagpapaliwanag ng iyong doktor, 10% lang yung inilalaban natin. Pero eto ka, 2025 na at buhay na buhay at talaga namang nagpapangiti pa sa atin pare-pareho. So Doktora, pagka naman nalagpasan mo na ang ganong klase ng buhay, nagkaroon ka ba ng pangako sa Diyos at sa mahal na ina ng Birhen de la Rosa? Kasi pinagbigyan ka di ba normally may balik. Ano naman ang naipangako mo? Marami akong pinangako tutulong lagi ako sa kapwa ko, mas lalo akong tutulong. Tapos, magiging active lalo ako sa simbahan. Magkakaroon lagi ako ng personal contact sa Diyos. Every morning, nagdarasal. Tapos, yung family ko rin, kasama ko rin. Para, sabi ko, family ko, at pati asawa at anak ko, inalay ko na rin. So pagka ganito na napagbigyan ang miyembro ng pamilya na ikalawang buhay, you can't help but really be grateful. At ang nagpapasalamat, hindi lang yung may katawan. Napansin niyo ba, lolos and lolas? Siya yung pinagbigyan ng ikalawang buhay, pero sino ang nagbabalik sa Diyos? Sinabi mo, buong pamilya. Talaga. So hindi na lang yung kakambal lang, kundi buong angkanan ninyo talagang nagsiserve, naglilingkod sa ating Panginoon. So wala ka na bang mga fears? Paano ngayon? Everyday ba? Lagi ka nakangiti? Stress-free na ba ang buhay mo? Nung nangyayari yan sa'yo, paano hindi ka na nagpapasyente? Di hinahanap ka ng mga pasyente mo? Oo. And sa swerte ko naman, may anak akong dentista. Siya yung pumalit sa akin. Kaya, pero hinahanap pa rin ako. Pero pinapalinawagan na lang. Kaya nung gumaling na ako, bumalik naman sila. Kaya natutuwa naman ako at may nagbalikan talaga sila. Hinahanap pa rin yung kamay ko. So, nung time ba na yun, nagpaalam ka sa mga pasyente mo? Pinagtapat mo ba na may pinagdaraanan ka? Oo, pinagtapat ko yun. Nalungkot nga sila pero sabi ko, huwag kayong mag-alala, may anak naman ako kasing galing ko rin yan. Kaya, na-maintain namin, namin yung aming mga pasyente. So, Doktora, magandang pag-usapan to kasi ang anak mo pala ay batang dentista. Siyempre, iba yung panahon mo at iba yung panahon ng kasalukuyan, na paraan ng pagdedentista. Pero pag kinumpara natin, yung mga lolos and lolas natin, sino ang preferred nilang dentista? Ang mommy o ang anak? Ang mami. Ang mami. Kasi mas unang-una, mas sanay na sila sa akin. Tapos mas nauunawaan nila kung ano yung kailangan gawin ko. Kasi yung ginawa ko na, alam na nila. Kaya mas hinahanap pa rin ako. Sabihin, nakagamayan na. Nakagamayan na. Kaya lolos and lolas, huwag kayong do not be troubled.
Kasi hindi naman napapaso yung ating kaalaman. Yun yung punto natin. Kasi kahit na may new generation na darating, pero may mga loyal pa rin sa atin. Tama ba? Tama. Kaya wag nang magtatampo o malulungkot na wala na. Gusto niyo na sa mga bata eh. Ako matanda na. Hindi po. Kasi may kanya-kanya tayong husay, may kanya-kanya tayong galing. Doktora, sa field ng dentistry, mataas na ngayon na ang progress pagdating sa technology, di ba? Pero pagdating sa skills, syempre, tayo pa rin ang hinahabol ng ating mga pasyente. Totoo ba yan? Patunayan nga natin yan. Tama yan. Kasi mas alam na natin makihalumuha sa pasyente, lalo-lalo na sa mga matatanda. Yung anak ko kasi hindi pa masyado maano ang pasensya pa nun eh. Mahina pa pasensya. Tulad natin, mas maalam na natin kasi mga ugali. Kaya madali na natin silang nakukuha ng gusto. Tama yan, lolos and lolas. So, napakaganda na ating pinag-uusapan. Problema sa ngipin, problema sa katawan, problema sa kaluluwa. Pero laging nagpapasaya sa atin ay ang ating pananalig sa Diyos. Kasi ang bawat isa binibigyan ng angking kagalingan. At tulad ng nangyari sa'yo, Doktora, ibig sabihin, yung mission mo, pinagpapatuloy pa. At lumawak pa nga kasi ayon sa mga kwento mo sa akin, nung binalik ng Diyos sa iyo ang ikalawang buhay, mas pinagbuti mo pa. Sabi mo kung dati ka nang tumutulong, mas lalo ka pang tumutulong. Kaya yung pagpapala, mukhang hindi na lang twins. Talagang multiple blessings talaga ang inaambun mo sa mga taong nasa paligid mo. Any parting words, Doktora, para sa ating mga titos and titas, lolos and lolas? Mga titos and titas, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag nating sasabihin na kahit matanda na tayo, wala na tayong kwenta, nakahiga na lang, marami pa tayong magagawa. Matumingin-tingin kayo sa paligid. Bawat isa may mission sa buhay. Kaya kayo binuhay ng Diyos ng matagal dahil siguro may mission pa kayo. Kaya tignan natin yung mission na yon. Hindi tayo mawawalan huwag tayong mawalan ng pag-asa at ang mission, hanapin ang mission, hindi dumarating, hinahanap yan. At pag nakuha natin ang tunay nating mission, maraming blessing, lubos, lislig at umaapaw ang ibibigay sa atin ng Diyos. Amen. So binigyan mo talaga ng trabaho ang lolos and lolas. Huwag yung intayin, hindi kayo pupuntahan ng misyon. Kayo ang maghanap ng misyon. Tama yan, no? Kaya galaw-galaw para hindi pumanaw. Sige, tatapusin natin ang ating programa pero magbabalik ho kayo sa susunod na Lunes. Abangan ninyo sino ang mas maganda dun sa dalawang kambal natin. Kayo ho ang magpapatunay sino mas maganda, sino mas bata, sino mas smiling face sa kanilang dalawa. Pero Doktora, salamat na binahagi mo sa amin yung pangyayari na yan sa buhay mo. Hindi ka lang nagdugtong ng pag-asa, kundi pinangiti mo ang mga tao na nalulungkot. Pero ngayon, mas maganda yatang i-lead mo kami sa panalangin. Sige. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Father, I pray for siblings who suffer from hurt from the family. Siblings who do not know your mercy and love. Siblings who do not turn to the church as mother, siblings who are estranged. I pray for and with siblings who have gone from this life even before being born into our family. May the prayers of Peter and Andrew, James and John, and all other saints, especially sibling saints, help me and us to draw closer to you. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Let us praise the Lord. So, Doktora Cora Kitay, maraming salamat at aanyayahan namin ang iyong kakambal para magkaroon tayo talaga ng revelation. Yes. Abangan, next Monday po. We'll see each other again. Bye-bye.